Special episode 3099, 3100, and 3101. O yun na, di ba? Alamin natin dito, ano ba yung mga karakter or posible na solusyon na dapat nating pag-aralan, pag-isipan, matutunan, ganun, di ba? At sa lahat-lahat ng gusto magpa-reading, magpa-ritual, magpa-cleansing message lang po kayo. At para masagot ko po ang mga tanong ninyo. Una, silencing the mind. So, magulo ang isipan. Pangalawa, willpower. Doon din, di ba? Pangatlo, simple pleasures. Okay. Napakasimple lang din naman ng gagawin, no? Napakasimple ng sitwasyon, pero mahirap gawin. Kasi yung sinasabi ditong silencing the mind, this is the way na i-guide mo yung sarili mo, yung inner peace mo, yung self mo, di ba? Kinakausap mo, na sabihin mo na kailangan mong i-clear kasi never kang magkakaroon ng solusyon kapag magulo ang isipan mo. No? And then, isa doon sa pamamaraan na yon, siguro kung nasa isang toxic relationship ka, magkaroon kayo ng space pareho. And then, sa panahon na nagkaroon kayo ng gap, space, or distance, doon nyo malalaman kung gaano kaimportante ang bawat isa. Doon mo malalaman kung gaano siya, ano kalaki ang bahagi niya sa buhay mo, no? Doon mo malalaman yung halaga niya, yung kung ano man ang meron na sa pagsasama ninyo or sa, di ba? Ganun yon. So, ganun din kahit sa kumpanya, mararamdaman mo rin yan, no? Mapabos at saka yung tauhan, mag-asawa, magka-live-in, mag-boyfriend, no? Kahit sa magkapatid at sa mga magulang. Tapos, kapag nandun ka na sa punto na na-realize mo, no? Na hindi pala lahat kasalanan niya. Ikaw din pala naging bahagi or naging dahilan sa mga desisyon kung bakit kayo naghiwalay dalawa. Kasi wala namang relasyon na naghiwalay dahil sa isa lang may pagkakamali, di ba? So, aminin mo, dalawa kayong may pagkakamali at pagkukulang. So, kapag nahimay mo na kung ano yung mga dapat mong gawin, no? Kung ano yung pwede mong i-improve sa sarili mo, gawan mo na. Desisyonan mo na, aksyonan mo na agad. Nasa sayo nasa willpower mo kung gusto mo. Halimbawa, married ka. Ikaw yung lalaki, no? Tapos nagkagusto ka sa babae. And then, alam mo na sa sarili mo na mahal mo yung babae. Di ba? Pero alam mo rin na may mga anak at asawa. So, yung ginawa mo, hanggat kaya mo pa na iwanan siya, bumalik ka sa asawa mo. So, nung panahon na bumalik ka sa asawa mo, sandamakmak na kamalasan, kabuisitan, no? Yung nangyayari. And then, along the way, doon sa distance na yun, doon mo na-realize na kaya ka pala na-fall dito sa iniwan mo. Kasi yung mga natagpuan mong karakter, ugali, no, nandito. Wala sa asawa mo. So, ngayon, kung gusto mo, ay ano mo yung sarili mo, itimbangin mo kung sino sa kanila yung mahal mo, kung sino sa kanila yung gusto mong makasama habang buhay, na nagkakaroon ka ng peace of mind, magkakaroon ka ng kapanatagan sa sarili mo, na itong taong ito, kahit hindi na ako magtrabaho, kahit hindi na siguro ako makatayo, nandito pa rin ito sa tabi ko, kaya akong alagaan, kaya akong pakainin, at kaya akong suportahan. Kasi may mga asawa din na nandyan lang sila sa'yo dahil kaya mo pang magbanat ng buto para sa kanila.
Kay may mga wife din na kapag nalaman nila na yung husband nila is na disabled na at hindi na kayang kumita at hindi na kayang ibigay ang luho nila, pusa nila itong iniwan. And that is a real story. So ngayon, di ba, sinabi ko, yung last card is the simple pleasures. So ibig sabihin nito, yung napakasimple na pangyayari sa buhay mo, yun ang piliin mo. Ito yung buhay na may pera ka man o wala, masaya ka. Ito yung buhay na kahit gaano ka negative, mahal ka ng tao. Hindi ka sinusumbatan. Hindi siya nagbibilang kung ano yung binibigay niya, nagawa niya, 'di ba? Kasi ang pangit ng isang pagsasama na lagi mong sinusumbat, na napapagod ka sa paglalaba, sa paglilinis ng bahay, pag-aalaga ng mga bata, pagbabudget sa pera, no? Yung ganito, ganyan. Kasi wala kayo sa point na magreklamo. Kasi ginusto nyo yan na magsama kayo or mag-asawa kayo. So, wala kang ibang taong sisisihin kundi sarili mo. Kasi kung sana, bago ka nagpakasal, naisipan mo man lang, no, na yung taong papakasalan mo ay hindi pa estable sa buhay. So, ibig sabihin nun, kapag hindi siya stable, buuhin mo na sa desisyon mo. That's the willpower. Na marami kang pagdadaanan na adjustment. Kasi hindi naman pwede niyang dalhin sa inyong dalawang pagsasama yung yaman ng magulang niya. And hindi rin po pwede na isasandal niya yung magiging pamilya niya sa mga magulang niya at sa mga kapatid niya. Kasi never na mangyayari yan. So kung gusto mo talaga, sana nag-background check ka muna. Kung kaya mo bang panindigan yung pagsasama na hirap. Kasi minsan, nauna yung ginhawa, yung ending puro kahirapan. So kung ikaw yung tipo ng tao na ayaw mo, then you have to choose the simple pleasure sa buhay mo. Ito yung buhay na pareho kayo give and take, huwag yung magsumbatan, di ba? So kung ikaw naman yung lalaki, nga pagod ka na sa isang toxic relationship or kahit sa babae, no, pagod ka na sa toxic relationship mo sa husband mo, then you have to talk, no, formally sa bawat isa kung anong gagawin nyo sa mga anak ninyo, no, and then paano nyo sila isustentuhan, no, wala nang kasi mas maganda pang maghiwalay kayo para magkaroon ng masagana at tahimik na buhay ang mga bata kesa magsama kayo na toxic. Kasi kung toxic yung pagsasama, makikita nila ng mga bata at gagayahin nila at magiging normal sa paningin nila na okay lang magsigawan, magtapon, magbasag, no, may mga ganun. And then okay lang na kahit mag-asawa sila ng teenager pa sila, okay lang yung ganun. So nasa pagpapalaki ng magulang ang paghubog sa ugali ng anak. Kasi yun yung pinaka the best na foundation. So dito, no, balikan natin, kailangan mo pag-isipan ng malalim, kailangan mong aksyonan sa lalong madaling panahon at kailangan mong mamili habang may panahon ka pa. Kasi minsan, hindi mo na malayan, masyado ka nang matanda bago ka nakapagdesisyon. At nung panahon na nagdesisyon ka, yung taong gusto mo, wala na rin, no? So, sana mag-gets ninyo yung point at enjoy nyo yung vacation ninyo. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Please do follow, like, and share, and support nyo din po yung YouTube at saka Facebook po. Good evening!